Habang patuloy na bumubuhos at lumalakas ang suporta ng mamamayang Pilipino sa buong bansa para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nagpapahuli ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Sa Japan, nagsagawa ulit ang mga ito ng isa pang pagtitipon para kay Tatay Digong. Tungayan natin ang iba pang detalye ng balita mula kay Ivy Astilio live. Ivy, magandang gabi dyan sa Japan. Magandang gabi, Kyle. Bilang patunay na kanilang matibay na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipon-tipon ang solid DDS supporters at Filipino communities mula sa iba't ibang lugar ng Tohoku, Japan ngayong araw, Abril 6. Ito'y bilang simbolo ng kanilang patuloy na pananalig at pagpapahalaga sa liderato ng dating Pangulo. Nagkaisang Filipino communities mula sa mga lugar ng Morioka, Akita, Sendai, Aomori at Iwate-ken dito sa Japan ngayong araw, Abril 6. Anila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang nila nadama ang tunay na pagmamahal at malasakit para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat at sa mamamayang Pilipino. As OFW, marami tayong dapat pasalamatan sa kanya dahil siya lang yung taong gumawa ng paraan para sa atin at tinaguyod niya yung mga OFW makauwi ng maayos sa Pilipinas. And now nakakatakot na umuwi dahil marami na rin nangyayari. But in the way, kailangan talaga natin ng pagbabago eh. Kailangan natin bring him home, bring him home. Yung paninindigan ni Tatay Digong hanggang ngayon hindi niya binibitiwan. Yun ang pinaka-hinahangaan ko sa kanya. At yun lang din ang maiaambag ko na kung ano yung paninindigan niya, ganun din ang paninindigan ko at ng mga taong naniniwala at umaasa sa kanya. Ipinakilala rin sa pagtitipon ang 10 kandidato na tumatakbong senador na inendorso ni dating Pangulong Duterte sa ilalim ng PDP laban. Nakiisa rin sa nasabing pagtitipon si dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office o PCOO at Ipanaw Sambayanan Party List Second Nominee Dr. Lorraine Badoy. Mula't simula sa Marcos administration, naging maliwanag na ang pakay nila ay hindi magsilbi sa bayan, kundi tumagal sa poder. No? At yung katiwalian na walang humpay, yan yung nakita natin na maliwanag. Kung kaya't humaharap sila ngayon sa mataas na hukom para ipaliwanag yung napaka-corrupt na budget na yan. Diba? At nakita din natin dito sa nakagigimbal na ginawa nila na krimen, extraordinary rendition kay former President Rodrigo Roa Duterte, na talagang dead set sila na sirain ang mga political foes nila, 'di ba? So maliwanag na ang Marcos administration ay meron talagang ayendang napakabulok. When you vote straight PDP, masesecure natin ang Pilipinas kasi hindi matutuloy ang impeachment ng Vice President na madumi at bulok na hangarin ng Marcos administration. When we put the right people there, then they will be the voice of the Filipino people who voted, 32 million voted for the Vice President. Malaki rin ang paniniwala ng mga OFW sa magagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung mailuklok ito sa Senado. Hindi po ako member ng KOJC, pero nakikita ko po yung mga nasa Davao, yung mga kabataan na tinulungan ni Pastor Quiboloy at yung kagandahan po ng Kingdom. Nakita ko po kung paano sila maging disiplinado at alam ko po na dahil po yun sa turo ni Pastor Quiboloy at inaasahan ko po na sana maging ganun din ang buong Pilipinas. Kaya siguro alam ko na pinili siya ni Tatay Digong kasi alam kong kaya niya, karapat-dapat siya na maupo sa Senado. Para po hindi lang Davao ang kanyang matulungan, hindi lang po Davao ang pagandahin, kundi ang buong Pilipinas.
Samantala, muling nagpaalala ang Filipino community sa Japan na sa nalalapit na halalan, piliin ang mga leader na may tunay na malasakit at dedikasyon sa bayan, mga pinunong may tapat na adikain para sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Mula rito sa Ichinoseki, Iwatiken, Japan, ako si Ivy Astilio, ang inyong Global Citizen Correspondent. Nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat, Ivy Astilio.